Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ay, wala ng tubig ah. Oh. Biglang buhos ng ulan mga ka-business, mapagpalang araw sa ating lahat. Samahan niyo po ako, pupunta tayo ngayon doon kay Nanay Endrile. Kasi po, mawawala na naman si Christian. Ay, kikiraan po ha. Salamat po ha. Sensya na kayo ha. Okay, salamat. May lamay pala roon. Ay. Tao po! Nay! Tao po! Sarado yung tindahan nyo. Tao po! Ay, may tao ka. May tao rin, ma'am. Ah, sa inyo yun? Ah, condolence po. Ah, wala akong dalang pera. Ay, Nay Endrile! Ka-business po! Si ka-business! Patalastas po muna tayo sandali lang po mga minamahal naming mga ka-business. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng mga sewing machine. Meron tayong brand new, slight use, second hand, at meron din po tayong mga high speed, aging, piping, button hole, button sew at iba't ibang uri pa po ng mga makinang ginagamit sa pananahi. Kami rin po ay tumutulong sa mga gustong mag-put up ng kanilang sariling patahian. It's either a tailoring shop or a garments, dress shop, para po kayo ay may i-guide namin kung anong mga sewing machine ang inyong kakailanganin. Please po feel free to inquire at kami po ay magiging masaya na kayo ay aming paglingkuran. O tuloy na panonood mga ka-business! Bira! Nay! Pasensya na. Magandang hapon po. Patungkol kay Christian, Nay. Opo. Ano ba nangyari, Nay? O, pasok muna. O, tama. Ano ka business? Ano? Kasama niyo yung papa niya eh. Papa niya? Kasi alam mo naman nga kung nandito siya, wala talaga ako dito kasi hindi talaga kami nagkasundo niyan. Oo. Nalis ako noon. Sila dalawa dito kasi Maymay nagkataon na may pasok si Maymay. Oo. Sikish siya noon. Tapos, yung kuya rin niya may pasok rin. Nagising. Alas 11 ng gabi daw yun. Kwento din niya ng kuya niya. Sabi daw nga,
Pabi, kakain ako. Tapos yung papa niya, binigay daw ang susi. Tapos kabalik siya ng katulog na kalimutan niya. Ngayon, si Christian, umalis. Tapos, Kailan po Yung- nangyari yun, Nay? October 19. October 19 pa. Opo. Tagal na. yung Mahigit 1 buwan na. Opo, yung 1 ng November, Opo. may nakakita yung kapatid niya doon daw sa San Miguel, Bulacan. Ngayon, pinuntahan nila ni Maymay doon. Hindi na nila nakita. Ewan ko, nakalayo na rin siguro yun. Tapos sinanap naman nila palagi. Wala nga, hindi naman nila nakita. So yun hindi kasi ganito, Nay. Maraming lumalabas dun sa comment section ko na si Christian daw nakita ng isang vlogger doon sa may Pampanga po, kung di ako nagkakamali. Ay, baka. Ngayon po, mahigit 1 buwan na pala. Anong ginawa niyong Naghahanap naman kami po paikot-ikot. Doon sa may San Miguel, Bulacan, tapos papunta pa yun ng daw yun. Malayo pa yung pinuntahan nila ni Maymay Ulikit. Wala, hindi nila nakikita. Yun na, tapos ngayon, pinano na lang nila, pinopost. Ganun. Ba't hindi kayo tumawag sa akin? Ewan ko ni Maymay, kasi yung yung ka-business, nawala ko na yung yung number ko sa'yo yung cellphone. Wala na yung number ko sa inyo. Wala na number ko. Ngayon ganito po, Opo. kasi kinukontak namin yung vlogger. Opo. Awa ng Diyos, na contact naman po mga kabisnes naming minamahal. Nga lang kasi, kung kailan nyo po i-rescue si Christian kasi nandito lang po sa tricycle, sabing ganon. Sabi ko, sige sabihin nyo na bukas pupuntahan natin kasi merong ang nakaschedule ng araw na yon dahil si Kayla ay dadalhin din kay kay Doc Vincent. Ngayon po, nung pinuntahan niya, wala na roon. Sa parang siguro doon natutulog si Cristiano, nagpipermit sa tricycle. Baka yung tricycle na yun, nakaparada lang sa tabi. Ginawa niya nga parang bahay-bahay siguro, tulugan niya. Hindi pa kumukontak sa amin ulit. Pinabatayan ko talaga siya dahil malagi ako na makasama niya. Nagkataon talaga yung ama nila. Ang ama nila kasi minsan din yung ama niya, hindi mo rin masabi kung ama ba talaga siya. Diba, matino naman na nung huling punta namin dito, maayos na si Christian eh. Diba pinagupitan pa nga yun? Opo. Oo. Matino na siya. Kaya lang magkataon minsan talaga, parang gusto niya talagang lumabas. Gusto niya lumabas. Minsan nga, pinapalabas ko naman siya. Yung doon sa baba, bibili kami ng ulam, bibili kami ng bigas. Okay naman siya. Gaya lang kung pagkataon nga, siya lang talaga mag-isa kung makalabas. Aalis, tapos hindi na bumalik. Yun lang ang niya. Yun lang talagang sakit niya nga, hindi talaga maalis-alis sa sarili niya. Ngayon, Hindi naman siya napagalitan o hindi naman siya napapagalitan nun. Hindi naman siya napapagalitan. Etong pag-alis niya ng ito, hindi naman siya napagalitan. Hindi. Gumagawa pa nga siya, yung gabi na yan, araw na yung 18 yata yun, 18. Naghakot pa nga sila ng papa nila ng buhangin kasi ginagawa yun dyan, sinisemento. Tapos yun na yung Sabado, October 19, yun nga nangyari nga, ang gising niyang papa niya, panghingi siya ng pagkain. Binigay lang rin ng susi. Kasi yung pintuan talaga dito, kung nandoon siya sa loob, paggabi, sinisusi na lang talaga. Parang pasigurado bang hindi siya makalabas. Ngayon, alumatlawan yata yung papa niya, binigay ang susi. Tapos ngayon, nakabalik katulog. Ayun, dumating sila si Maymay, pagdating nila dito, nakabukas na daw ang gate. Pagtingin nila sa gate, dito sa higaan, wala na si Noynoy. Ngayon, yun, hinahanap nila yung gabi na yan. Magdamag na sila gunong hindi sila nakatulog eh.
Hindi talaga na naabutan, hindi talaga na nakakita. Yun ang no, November 1, may tumawag sa amin dito nga nandoon daw sa San Miguel, Bulacan. San Miguel, Bulacan. Opo, Layo na. San Miguel, Bulacan. Ngayon, pinuntahan nila ni Maymay ni Kate. Wala, hindi na nila doon nabutan. Ikot sila ng ikot. Magdamag rin nila. Papunta na daw yun sila ng... Pero parang nakapunta na... Papuntang Pampanga na nga daw. Parang probinsya na nga ilang Kung sa Pampanga rin, taga Pampanga po yata mga ka-business yung vlogger. Pasensya na po kayo, hindi ko masyadong na kuha yung detalye kasi nga ano po, tawag na ito, paalis din kami nung time na yon. Dahil nga si Kayla sinamahan doon sa kay doktor, tapos may lakad din kami sa business. Ngayon ganito, Nay, baka pwede makisuyo. Kausapin mo si Christian kasi nagiging mailap daw po eh. Ibig sabihin ay hindi siya nagtitiwala sa pag hindi niya kilala. May iwas siya. Noy, kung saan ka ngayon, Noy, kung na makakita sa'yo, sumama ka na lang. Kasi, nakita ka daw, pumunta dito si ka-business, nga nakita ka ng vlogger daw, tumatawag sa kanila. Gaya lang, hindi ka naman napuntahan nila kaagad, kaya may lakad din sila. Ngayon, binalikan daw sa mga vlogger, wala ka na doon. Kung saan ka man ngayon, sumama ka sa kanila, Noy, huwag ka nang lumayo. Kasi, hindi naman yan sila masamang tao. Huwag ka nang, ka pa, paiwas ka pa. Kasi ang tagal-tagal ka na, hinanap ka na namin eh. Nag-iikot na sila si Maymay. Ilang bisis na sila nag-ikot kung saan ka pumunta. Yun na lang ang sabi ko sa'yo. Tsaka, hindi naman namin to pinabayaan yung anak ko. Ako alagang-alaga lang yun. Nagkataon lang yun talagang emergency nga yung ama niya dito. Ang kinakasama niya nung gabi na yan, nanghingi siya ng pagkain. Tapos nakatulog balik yung amahan niya. Hindi na papasok siya. Yun ang lumabas siya kaagad. Hindi naman yun, inalagaan ko naman yung anak ko eh. Tsaka isa pa, hindi rin madali kapag sa pamilya merong ganyan na sitwasyon. Nauutusan pa nga kamo, bumabalik. Bumibili na nga ng bigas yun eh, sa baba. Bumabalik naman Siya lang mag-isa? Opo. Talaga? Bumabalik naman yun. Nagtataka ko yung gabi na yan. Hindi ko lang masyadong pero yun ang kwento ng kuya niya sa akin. Kahit nagkataon talaga doon, wala ako dito. Kasi yung papa nila ang kasama. Pero bihira naman yung papa niya. Kagaya ngayon, bumalik naman ng Quezon Province yun. Bali ilang taon yun nawala sa inyo? 1 taon tsaka 2 buwan. Okay, tapos sumunod naman nung Yung, naibalik na siya rito, di ba? Kami na naghanap, ilang Opo. beses rin yun. Opo. Sa akin, sa sarili ko, nasaktan ako ka-business. Kasi lalo na ikaw nanay. Pero ewan ko lang sa mga yung papa niya ko. Ewan ko lang kung nasasaktan. Pero ako nasasaktan talaga ako. Halos hindi ko nga makakatulog pagdating ng gabi. So, ilang beses naman talaga yan siya umalis. Ngayon, pagpunta nga nila ni Maymay, nagdalagay na nga sila ng papel daw doon nga yung picture niya. Parang missing doon sa may San Miguel, Bulacan. Ay nga po pala mga ka-business, salamat dun sa sa vlogger na nakakita po kay Christian. Sir, salamat sa inyo ha. At sana makita nyo po ulit. Kasi mga ka-business ganito po, nag-set na kami ng schedule. Bali, kinabukasan nga, aagahan namin. Nung sabi niya, sige sir, tiyakin ko. Okay. Tapos tawagan ko po kayo. Yun, pinuntahan niya. Pagdating niya nga rin sa may tricycle, wala na ulit. Umalis na rin. Hanggang ngayon, di pa yata kumukontak. Anyway, salamat pa rin sa effort. At salamat din sa ganitong social media kasi mga ganyang problema ay mas napapadali na mahanap yung taong nawawala. No? Kasi naipopost nakikita, napapanood ng mga kababayan natin. Opo. Sa tingin ko po, parang hindi niya alam bumalik. Kung makalabas siya kasi tuloy-tuloy mo na siya maglakad eh.
Ngayon, kung makarating na yata siya ng malayo-layo, parang hindi na niya kaya bumalik. Pero Bakit pag inuutusan na bumili ng... Opo, pero hanggang dyan lang siya sa baba. Kabisado naman niya yung mga daan ng ano dyan. Hanggang dyan. O bumili ka na nun ng bigas, dyan lang siya pinapabili sa baba. Bumabalik naman siya. Pero hanggang dito lang. Pero yung makalabas siya, siguro napalayo na rin talaga. Hindi ko lang naintindihan bakit ganun ang iniisip niya. Nga lalayo talaga siya once na makalabas siya. Kasi dati rin, gabi nga yun eh. Hindi lang yung isang bisis nga yung linggo nga yun. Buti naman, kaya sinaabutan naman siya doon siya sa may Commonwealth. Nabutan naman siya ni Maymay. Apo. Ikot ng ikot nga sila. Ayun yung yatang ano... Yung tumawag kami sa inyo. Hindi, naulit naman rin ulit. Kasi yung susi nga, nilagay ng kuya niya. Nabanggit ko yun sa vlog din. Oo. Tapos nabswelto na yung mga ka-business, nakita na nila. Tapos, bumalik, nakita siya doon sa may Commonwealth na kaupo, pawis na pawis. Tapos tinanong siya nga, Kuya Noy, bakit umalis ka? Sabi naman niya, namamasya lang daw. Naka-rugby pa siya, wala naman siyang pera. Kung sa bagay, magaling yun manghingi ng pera, baka may binibilin niya. Opo, kasi halimbawa, katulad yan, inutusan nyo, bumalik. Opo, Walang naging problema. wala. Ngayon, pag halimbawa ganyang umalis siya na hindi na nakakabalik, baka mga pag dyan banda dyan, natutuksong mag-rugby. Rugby sa Ngayon, nung nagkaroon na ng impluensya ng rugby, yun na, lakad na siya ng lakad. lakad. Siguro ka business kasi dito kung hindi naman talaga siya nakakalabas kay nandito lang siya sa loob eh. Pero yung pagdating yata makalabas siya, baka nakakita diyan sa mga tabi-tabi kasi marami naman siyang mga kabarkada diyan, baka may naabot-abutan siya ng maanong binibigay. Ba yun na yata yung pumasok sa utak niya. Lakad siya ng lakad. Kasi, iniisip ko lang ba mga ka-business, napakahirap ng ganitong sitwasyon na. Ang hirap talaga ka-business, akala mo lang. Kaya naman mga viewer, huwag na naman kami ninyong husgahan kasi hindi naman namin sinasadya yan. Isa pa, mayroon bang magulang sadyain namin papaalisin yung anak namin? Sa totoo lang, hinanap nga yan nila ni Maymay yung gabi na yan. Nagkakataon lang talaga nga, umalis yan yung gabi na yun. Nagkataon nga papa lang niyang kasama niya. Pero hindi talaga namin sinasadya yun, napaalisin siya. Kaya ganun-ganun lang, kahit ganyan lang yan. Tinatanggap pa rin namin nga anak ko yan yung pinag-alagaan ko yan dito. Kasi nakipakinabangan ko naman yan. Pero hindi yun nga sinasadya namin yung pinapalaya pinapaalis, na pinabaliwala sa amin. Yun na nga, hanggang ngayon naghahanap pa rin sila Pagkataon nga walang, si Maymay kasi may pasok, tapos kung walang pasok, hindi na sinasaglit nila pa rin ang ikot yan nakamotor sila paggabi. Nga pala na, kumusta si Maymay? Graduate na? Itong April, 30 Grad- yata. graduating na? Graduating na siya ngayong 2026. Pulis na yun, Opo. Busy rin kasi siya Itong mga sunod linggo yata, mag-OJT naman siya sa South. Siyempre malayo-layo yun. Yun ang hindi ko naman rin na si Maymay. Kung wala siyang pasok, ayun, nag-iikot sila. Nagmumotor pagdating ng gabi. Yung isang gabi nga, nag-umalis rin kami, sabi. Naisip ko nga, sana makikita natin si Noy May sa daanan. Pero hanggang lang kami doon sa may bayan. Malungkot kasi wala Tuwing gabi, halos nga hindi ako makakatulog. Makagising ako ng hating gabi, siya ang iniisip ko kung saan na siya nakakatulog ngayon. Kung nakakain ba siya. Yun ang pinaproblema ko talaga. Kasi sabi ko, sa isip ko nga, ako sa talaga sa edad pagkabatayan, mauna man din ako sa kanila. Siguro si Maymay talaga ang mag-handle diyan kasi yung mga kuya niya iba naman talaga yung mga kuya kontra sa kay Maymay. Ang ibig sabihin may oras kasi sa pagkangayon sa akin nga siya, pero kung sakaling iniisip ko ng gano'n, sinabi ko talaga ni Maymay, siya talaga mag-handle sa kapatid niya. Okay. Kung pagdating ng panahon, kasi siyempre matanda na rin ako. Pero sa pagkangayon, ako pa rin ang nag-aalaga sa kanya. Mahirap rin pero okay naman rin kahit nag-aalaga ako. Pero yung gamot niya, hindi naman talaga yun nga nawala yun. Yung isa niyang kapatid,
Yun ang nag-ano doon, nagbibigay talaga ng pangbili ng gamot niya tuwing buwan-buwan. Yung gamot niya ganun pa rin ngayon eh. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin painom. And ginasabi ko nga ni Noy Noy, ni Loy Loy yung sa kapatid niya nga, ano kang kailangan dito Loy kung ano na lang nato ano ba sa yung ilagay sa ano ba yung Hindi, pina-hospital na natin, dinala natin sa Mandaluyong yun, di ba? Opo. Gaya lang, ang sabi ni Loy Loy, sabi niya, sabi sa amo ko, kailangan talaga yan alaga, bantayan lang talaga. Paano na habang buhay ako magaganito? Sabi niya, ganun lang talaga yan ikaw na lang talaga maka-schedule yan, kaya ako nagtrabaho naman rin si Loy Loy siya, nagsuporta ng pambili ng gamot. Dito okay naman siya sa loob ng bahay, basta may kasama lang siya. Matingnan-tingnan lang siya, yun lang talagang niya, ewan ko ba hindi ko yung maintindihan yung bata niyan, ba't ganyan siya. Kasi, iba naman, kung may diferensya nga, hindi siya matino talaga. Siyempre, kung pagalitan siya, sumusunod man, lalo na sa kuya niya, pagkalitan siya ng kuya niya, sumusunod naman siya, hindi naman siya, at saka hindi siya lumalaban sa mga kuya niya. Sa kuya niya, hindi siya lumalaban, yung pagkalitan siya minsan, lalo na kung manghingi siya ng sigarilyo, tapos ayaw pa sigarilyo talaga ng kuya niya, hindi naman binibigyan. Makinig naman siya ni kuya niya. Ganun si kuya niya, hindi naman, inano lang yan talaga yan siya nga, para na lang talaga siyang di naman lumalaban. So, anyway, yan ay, pasensya ka na sa istorbo at gusto ko lang din kasi maklaro kung anong naging dahilan, no? Opo. Okay, sige. Tutuloy na ako, Nay, at maraming salamat sa'yo. Babalitaan na lang kita kapag meron ng informasyon ulit tayo makukuha sa ngayon. At least, merong nakakita, no? Opo. At sana, dun sa mga kababayan natin, mga kabisnes natin, si Christian, pag nakita nyo po, ay pagbigay alam nyo po. Andyan po yung contact number namin, tsaka messenger sa comment section po. Nakapin po yan, yung pinakaunang comment. No? Nandyan po. Makikisuyo na lang, paki-message nyo po kami. Para kami na po, no? Ang ka-business na po ang magre-rescue. At maiuwi natin dito sa pamilya niya, si Christian, dahil kawawa naman po. So, may gusto ka pa sabihin, Nay? Ayan na lang sabihin ko po, kung sino makakita sa kanya po, na lang kay Mr. Ka-Business, kayo ang nagawak talaga sa amin. Gaya lang, yung nagkataon nga na wala siya, hindi na rin ako nakatawag kasi wala na kasi yung cellphone ko eh. Turn over na lang ninyo ni Mr. Ka-Business kung makikita man niyo si Christian kasi kami naman, hinahanap naman namin siya, hindi pa rin namin nakikita ngayon. Opo. Saka maraming salamat lang kung sino makakita sa inyo. So yun na mga ka-business, tuloy na ako, Nay. Opo. At pasensya ka na sa abala. Sige po, maraming salamat Oo. Ka-Business. Medyo kalma lang kayo, panatan yung loob nyo, ha. At magkakaroon ng yan, makikita rin natin yan, ha. Salamat Okay. po. Okay.